Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mahatol sa walang kasalanan at ang maayon sa kasamaan, kay Yahweh ay kapwa kasuklam mula sa mga kawikaan. Iligtas mo ang aming bayan mula sa masamang namumuno. Iligtas mo ang kinabukasan ng aming bayan mula sa pabaya at kurakot. Iligtas mo ang aming mga kabataan mula sa salot ng kasakiman. Iligtas mo ang bayan mula sa imperialista at mga kasapakat nito. Bigyan mo naman ng kaunting ginhawa ang aming bayan. Masaksihan nawa namin na mapanagot ang mga tiwali at mandarambong. Makita man lamang naming nababawi namin ang yamang ninakaw sa amin upang magsilbing pagkain at tulugan gamit pang-paaral, serbisyong kalusugan. Palakasin mo ang kilusang kumakapit sa pag-asa at sa matuwid na paninindigan. Kung gaano kasama ang panahon dito sa labas, ganon din ang kasama ng mga budhi ng mga nandun sa loob. Nandito tayo ngayon upang kondenahin ang Senado sa ginawa nilang pagtalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin na litisin si Vice President Sara Duterte. Saludo, pagpupugay, taas na kamao. Taas na kamao po tayo. Sa lahat ng mga magiting na Pilipino na narito ngayon na tumitindig laban sa korupsyon at para sa pagpapanagot sa Vice Presidente ng Pilipinas. Tama lang po na narito tayo para kalampagin ang tarangkahan ng Senado. Iparating sa mga nasa loob na hindi katanggap-tanggap ang walang katapusang pambobola na ginagawa nila. Walang katapusang pagdidribol na debate at ang ginagawang katatawanan na walang dangal. Ang proseso ng impeachment at impeachment trial na sa ayaw o sa gusto natin, yan ang tanging tinatakda ng konstitusyon na paraan para litisin, hatulan at patalsikin sa pwesto ang isang vice-presidenteng maanumalyang ginastos ang confidential fund ng taong bayan. Mula naman po sa Mamamayang Liberal, ML. Sumasama po kami sa ating panawagan na mag-umpisa na kaagad ang paglilitis. Bilang isang abogado, hindi ko muna po sasabihin ngayon na i-convict na si VP Sara. Kasi wala pa pong paglilitis. First things first. Trial muna, paglilitis muna, tingnan, i-assess, i-evaluate ang mga ebidensya, tapos magdesisyon na ayon sa konsyensya, ayon sa batas. Yun lang naman ang hinihingi natin. Ano bang mahirap sa panawagan na yan na sinasadya nilang hindi pakinggan? Pagkatapos po yung nangyari kagabi pa po ako nag-iisip, ano kaya ang totoong dahilan
kung bakit ganyan ang ginagawa ng Senado mula pa noong Pebrero, nung transmit yung articles of impeachment ng House of Representatives sa Senado. Ilang buwan ang lumipas, ilang linggo ang lumipas. Pero imbis na gawin na kaagad yung dapat nilang gawin kasi tapos na yung ginawa, yung trabaho ng House of Representatives. Bakit bigla nilang ibabalik yung kaso sa House of Representatives at kung ano-ano pa yung mga hinihingi? Ito daw so-called certification. Certification daw na yung House of Representatives ay sinunod yung mga requirements ng saligang batas bago nila transmit yung articles of impeachment. At isa pa kasama rin daw po sa sertifikasyon na yan ay yung mga uupo sa prosecution panel ay would be still willing to prosecute sa susunod na kongreso kung hindi matapos ang trial ngayong kongreso. Anong klaseng requirement yan? Wala yan sa konstitusyon, wala yan sa impeachment rules. Pag-asa ng bayan! Kabataan! Mga kasama, mga kapwa kabataan, mga mamamayang Pilipino, nagtitipon tayo dito dahil may krisis tayong kinakaharap. Kitang-kita ko po dito ang mga mukha nating lahat. Ang mga mukha na haggard ng pagpuyat, ng pagtingin, ng pagsubaybay sa mga iba't ibang Senate, House hearings, mga sinasabay ito sa ating mga shifts, late shifts, sa ating mga trabaho, sa ating napakaraming school requirements, sa pagtaguyod ng mga pangailangan ng pamilya, sa paghihirap. Pero kahit ganito, punong-puno pa rin tayo ng pag-asa. Pag-asa na kung ano man ang kahirapan na harapin ng mga mamayang Pilipino, may kinabukasan. Na kung saan may katarungan, kung saan ay may pananagutan. Safe to say naman, binigo tayo kagabi. Tama ba? Kagabi, hinahamon tayo ng isang makasaysayang hamon. Nagbabadya ang krisis gaya nung nagbadya ito nung 1980s, gaya nung nagbadya ito nung early 2000s. Naririnig natin sa ating mga ate, sa kuya, sa mga magulang, nababasa sa mga libro ng kasaysayan, kung paano tayo tumindig sa palapastangan ng ating mga institusyon. Nagpalapastangan ng mga iba't ibang mga proseso na dapat maayos na ginawa. Hindi ito unang beses na binigo tayo ng impeachment. Merong isang insidente na noong 2000s, impeachment naman ni Erap ang kaharap. Halos pareho ang ginawa ng Senado. Nariyan na ang moment kung saan tatanggalin na, bubuksan na ang Pandora's box, kumbaga. Titignan na ang ebidensya. Ano ang tindig ng Senado? Ayaw naming tignan ang ebidensya. Ayaw namin tong isiwalat sa publiko. Dahil dito, naantala ang paglilitis dahil ano ang lilitisin kung ayaw tignan ng Senado ang mismong ebidensya. Ngayon, ito ang bagong pakana na niluluto ng Senado. Huwag na tayo dumaan sa mismong step na kailangan nating ipilit pa na tignan ang ebidensya. Huwag na lang tayo maglitis. Ito ang sagot ng Senado sa nagbabadyang krisis, kung saan lahat tayo naghihirap. Pero nakita natin sa ating sariling mata sa pagsisiwalat ng mga representante ng taong bayan na may kinuhang pera,
na may confidential funds na binulsa na ginagamit ang mga pangalan ng Mary Grace Piatos, kahit ni Chel Jokno, para maging kurakot. Ang tanong sa taong bayan, ang tanong sa kabataan, at gusto ko pong marinig ang ating nagkakaisang tindig. Papayag ba tayo doon? Hindi tayo papayag na ang kinabukasan ng kabataan ay ikurakot, na gusto nila at hahayaan natin sila na ito ay manakaw sa ating mga kamay. Impeachment killer yon dahil ang nakatanong doon, ang tinatanong doon ay 20th Congress. Hindi pwedeng sagutin niya ng House ngayon. Kasi ang tinatanong hindi ang 19th, ang tinatanong ang 20th Congress. Di Agosto pa yon. Kaya kahit magkandara pa ang House, nasagutin yan ngayon, baliwalain yan ng mga senador. Impeachment killer dahil yung motion na yon means that the impeachment is dead dito sa 19th Congress dahil ang nangyari kagabi was the first and the last session ng impeachment court sa Senado. Dismayado ang taong bayan. Simple lang naman ang tanong, Sara Duterte, saan mo ginastos yung pera ng taong bayan? Yan lang naman ang tanong. Galit ang taong bayan! Galit ang mamayan! Hindi lamang kay Sara, kundi kay Chis Escudero! Nanaig ang gusto ni Chis Escudero noon pa bago magsimula ang impeachment dito sa Senado na huwag nang pansinin. Hindi ko alam kung bakit. Alam nyo ba? Hindi nyo alam? Gusto ni Chis Escudero nakabigin ang suporta ng mga Dutertans para manatili siya bilang Senate President. Yan ang interes ng mga dinastiya dito sa ating bansa. Pwesto at kayamanan sa anyo ng pagnanakaw. Pansinin ninyo mga kasama. Sa kaso ni Sara dito sa Senado, puro mga dinastiya din. Si Villar ay dinastiya. Si Tulfo ay dinastiya. Si Cayetano ay dinastiya. Kahit anong gawin nilang kalokohan ay pwede dahil may impunidad sila. Kahit nga ang pumatay ay kaya nila. Kahit nga nakawin ng kapalang bayan ay gagawin nila. Yung pa kayang paligtasin ang kapwa nila dynasty ang hindi nila magawa. Kaya sila kahapon ay parang mga bandido gumawa ng hakbang nang hindi naayon sa konstitusyon, hindi naayon sa batas. Ganyan ang mga tulisan. Sinong galit dito nung napanood ang proceedings sa Senado kagabi? Naiwasan kong magalit habang nanonood ako. Alam niyo ang naging sekreto ko kagabi? Para maiwasan ko ang aking galit, umokus na lang ako sa kilay ni Chis Escudero. Itong Senado natin, nakakahiya! Yang si Chis Escudero, pinaka-nakakahiyang Senate President sa kasaysayan ng buong Pilipinas! At sino pa ba yung mga senador kagabi? Proud ba kayo sa kanila? Buti pa si Lito Lapid! Tahimik lang! Hindi ko alam kung anong mas maganda, mga senador na hindi nag-iisip
O mga senador na nag-iisip? Parang mas masama kapag nag-isip ang mga senador natin, mas masaol pa. Imaginin mo, sino nga ba yung tsura ang pangalan nun? Yung nagti-10,000, nagbo-vote buying 10,000 IOU. Anong pangalan nun? Cayetano. Sana naririnig tayo dito nung Cayetanong yan. Akala mo magaling. Magarbo. Paabo-abogado. Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi niya alam anong ibig sabihin ng forthwith? Tanungin ko kayo, ano ang ibig sabihin ng forthwith? Turuan natin sila. Anong ibig sabihin ng forthwith? Sa kanya yung baliktad Ang forthwith daw, hindi daw agad-agad yan. Hindi ko alam kung saan galing law school. Kasi imagine mo sa sobrang talino ni Alan Peter Cayetano, sobrang talino, ibabalik niya ang articles of impeachment sa House of Representatives dahil gusto niyang tanungin ang House of Representatives. Ito bang inyong articles of impeachment? Illegal ba to o legal? Alam nga naman sabihin ng House of Representatives, pinasa namin yan sa tingin ko illegal. Si Batorni! Alam nyo, dapat tayong sumaludo kay Sen Coco at kay Sen Risa sapagkat nanindigan sila kaya nakapagpatawag ng impeachment court. Ay hindi ko maintindihan paano nagawang mga magmosyon sa isang privilege speech at na-recognize ng Senate President samantalang ito dapat ay agad-agad out of order. Maliwanag na kinakampihan ni Senate President Chis Escudero ay hindi ang mamamayang Pilipino, kundi ang mga mandaranggong. Patuloy pa rin tayong binabastos at itong impeachment na ito ay talagang ganap nilang ibabasura. Malalaman nila ngayon kung anong ibig sabihin ng forthwith. Dahil kapag talagang binasura nila ito ng garapalan, ngayon kasi nagkukunwari pa lang sa mga return Pero pag garapal nila itong binasura, dinismiss na talaga, anong magiging aksyon ng mamamayan? Agad-agad! Forthwith! Lalabas tayo sa lansangan. Diyan nila maintindihan ang ibig sabihin ng forthwith. Napakalakas na sigaw sa loob at labas ng bansa, convict Sara now. Panagutin si Sara Duterte sa kanyang kasalanan sa taong bayan. Kanina ang sabi ni Director J.L. Burgos, hindi lahat ng kalbo ay walang hiya. Si Kadaning sa hanay ng magsasaka, sana ang ICC pumunta na sa Pilipinas, arestuhin ang kalbo sa Senado. Hindi si Duterte ang dapat iuwi, si kalbo ang dapat isama doon. Ang pagtraidor ng mga senador sa pangunguna ng 18, ang kahulugan niyan, taong bayan ang dihado at agrabyado. Hindi nila ginampanan ang kanilang papel, gumawa ng iba't ibang paraan, kaya nakakahiya bilang Pilipino na meron tayong Senate President katulad ni Chis Escudero. Pagkatapos nating mapanood ang programa at pagsasalita mula sa mga nagsaanib puwersang mga progresibong mga grupo tulad ng Bagong Alyansang Makabayan, Makabayan Bloc, ang Bunyog kasama si Attorney Enzo, ang grupo ni Calio de Guzman at maging si ML Representative Leila de Lima.
Ito naman ang iba't ibang grupo din kasama ang Tindig Pilipinas, ML Party List, Akbayan Party List at iba pa na hamugaw sa Senado upang kalampagain ito sa ginawa nilang katrayduran hinggil sa impeachment case ni Sara Duterte. Nakakatawa kasi tanong sila ng tanong tungkol sa constitutionality pero yung act mismo nila kahapon ay unconstitutional. So nakakalungkot no sa paghahanap nila ng kung anong-anong pamamaraan at dahilan para takasan yung kanilang trabaho. Napakasimple naman ng mandato nila sa konstitusyon at yon ay mag-conduct ng trial at ipresenta sa taong bayan, hayaan ang House of Representatives na ipresenta sa taong bayan ang mga ebidensya na gusto nilang ihain laban kay VP Sara. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.